ano? Ano ba ang posibleng senaryo? Teka lang, by June 2, magkukunbin na ba agad ang Kongreso at ipupush na ba kaagad ang impeachment laban po kay BP Inday Sara? Di ba June 3 Opo, ang start noon? Opo, Pero anong senaryo na na-expect nyo? Kasi di ba parang presentation ng mga documents pa lang naman ata yun, wala pang proper hearing, di ba? Hindi, yung articles of impeachment ang Ayun, babasahin nila dyan. Oo. Ngayon, ang magiging consideration dyan, sapagkat ang magbabasa niyan ay yung majority leader siguro ng Senado. Ng Senado, opo. Wala pa naman, hindi pa naman sila nakapagtalaga bilang isang impeachment court, di ba? Opo, hindi pa. Well, sa akin, ang isang, hindi ko alam, no? Sa senaryo, halimbawa, maring mangyari, maring hindi, di ba? Okay, opo. Halimbawa, napag-usapan nila na, dahil nga sa nangyayari sa atin ngayon, Jen, nag-announce ng mass resignation ng ating Pangulo. Tinakala niya na ang performance na kanyang gustong makita para sa kabuuan ng bansa ay hindi na-achieve, ano? Opo. Kaya siguro, iniisip niya na kailangan magtalaga ng bago o kaya malipat sa ibang departamento. Para sa ganun, baka makabawi pa. Habang inaasahan natin itong mga ito, Jen, magkakaroon na naman ng impeachment trial. Ayan. Paano natin magagawa ito sa dalawang mga pangyayari? Gusto nating makabawi, pero nagkakaroon naman ng pagtatalo. Kung tatanggalin nga ang Vice President o hindi, parang yung momentum parang may epekto eh. Opo. Di ba? Paano kung maisip nung mga senador ngayon na magagraduate naman sila sa June 30 pa dyan eh. Opo, doon pa matatapos ang 19 Congress eh. Oo, sa akin lang naman, palagay ko lang naman ito. Paano kung may magsabi na sa kanila na ayaw na namin ituloy ito? Posible bang senaryo yun? May senaryo lang naman ang Kasi pinag-uusapan natin. 23 senador natin ngayon, minus Sani Angara, di ba? Doon sa 23. Ngayon, ano yung 2/3 ng 23? Di 15. 15, 15, di 8 na lang ang magsabing ayaw namin. Matutuloy pa? Di sa akin lang. Nga, no? Di sa akin lang naman. Naisip ko lang. Ayun. Oho. May paano ko sabihin nila na ayaw na tayo, di walang nagbilangan, halimbawa, ayaw namin, sabi nila, sila naman ang may kapamahalan nito kasi sila pa yung 19 Congress eh. Ano sasabihin mo ngayon dyan? Nako, kung halimbawa sinabi, hindi na namin tatanggapin, ayaw na namin umusad dyan. Kaya naman nilang gawin, di ba? Oo nga, no? Baka hindi na umabot doon sa kabila. Kung umabot naman sa kabila, iba ang composition, baka paglabanin uli. Bakit mo dadalhin dito yan? Di ba? Kung umabot naman sa 20th Congress, ganun ho mangyayari. Hindi, iba naman senaryo yun. Pwede rin naman sabihin, lalong mas marami yung magsasabi, ayaw namin. Ayun. It's only a waste of time. Akala ko ba kailangan nating makabawi as a nation. Nakaharap tayo sa maraming problema. Ayun naman kasi yung unang pinag-usapan na noon pa eh. Kung bakit kasi natuloy-tuloy pa yan eh. Nang dahil lamang sa isang tao na taga-Tacloban eh. Ayun. Yun nga yung pinupunto ni Toby Diba? Si Toby, siya pala pa numero 1 tumutol dyan, ano? Huwag ituloy na yung impeachment eh, kasi makaka-apekto sa lahat ng kanilang kandidato eh. Kaya nga, kung nakinig lamang siya sa Pangulo, sinabi ng Pangulo, ayaw ko yan. Marami tayong problema. It's a storm in a teacup, sabi niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit akala ko ba ang super majority ay palagi nakasuporta sa Pangulo. Ba't hindi ka nakinig? Nga, no? Bakit ang nangyari pa nagkapilitan? Sabi ni Congressman Toby. Ako naniniwala ako kay Congressman Toby sapagkat marami rin akong mga kaibigan na nagtapat sa akin. Nagkapilitan talaga. At ibang araw, hindi nila alam yung pinirmahan pala nila, impeachment. Totoo ba yung ganun, Seth? Sapagkat hindi, nagpaliwanag lang sila pero wala silang nabasa. Ayun, Tapos yung iba naman daw, di na natin tutuloy yung proyekto ninyo yan. Pagka hindi kayo pumirma dito, ayun ang sinasabi ni Congressman Toby. At yun din naman ang conditional release pinagtapat ng sa akin ng project. mga ibang kasi marami rin naman akong kaibigan dyan. Naman ho. Ayaw lang nilang pasabi yung
mga mga pangalan, pangalan nila. Kasi Oo. nga raw po, yung conditional release, yun ang inaasahan nila kasi gagamitin daw nila sa kampanyahan. Sabi niya, pag hindi kayo pumirma, hindi na namin itutuloy yan. Oo. Nagsipirma sila. Ngayon, nung nagsipirma sila, hinahanap nila ngayon. Natapos daw po ang kampanyahan para wala naman lumabas na conditional release. Kaya nga nagsisisiyan. Nasaan na ito? Sabi naman nung naman ng Department of Management yata, Ng DBM. budget. Wala naman pinangakong ganyan. Ayan, di bahala sila. Nako, disgrasya. Kaya pala Kaya nga nagkakalaglagan. pati nga yung voluntariness ng pagsusulong ng impeachment, maku-question yan dyan eh. Oo. Hindi ba? Totoo kayo. Tsak yun. Sapilitan, may pressure eh. Paano gagawin mo ba yun sa sapilitan? Nanumpa ka eh. Sinabi mo, maliwanag sa iyong kaisipan, maliwanag sa iyong personal na kaalaman na meron talagang katotohanan itong nandito. Ngayon pala napilitan ka lang. Paano nangyayari yun? Mas malungkot pa sinabi. Kaya nga, ako, sa tingin ko lang, kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pagkikipagkasundo, tutuloy mo pa ba yan? Baka hindi ka maging katanggap-tanggap, baka hindi ka seryosohin habang iniaabot mo yung kamay mo ng pakikipagkasundo. Baka malamang hindi niya iabot ang kamay niya kasi hindi siya naniniwala. Hindi, baka ang maging argumento naman dito, Sen, ay hindi ko na kasi anya sakop yan eh. Senado at saka Kamara na yan eh. Hindi na naman sakop ng ano yan eh, ng pagiging Pangulo niya. Maniwala ako sa'yo. Di ba? Kasi... Akala mo ba kaya nga meron ka super majority doon? Di ba? Tinutupad lang po nila daw kanilang trabaho. Di ba yun din ang naging tanong daw ni Sandro? Kung hindi ka, halimbawa, bakit nung sinabi niya na kung ako lang, ayoko yan. Hindi importante yan. Hindi makatutulong yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Bakit? Yung salita na yun pinagkikibit-balikat lang yun? Mukhang ganun ang nangyari. Di ba? Aminin man nila o hindi. Kaya nga kung nag-o-offer ka ng kamay ng pakikipagkasundo, kinakailangan maging seryoso tayo. Ayun. Halimbawa, hindi ka naman nakakasiguro, paano kung halimbawa hindi nga natuloy, o kaya kung natuloy man yan, na-acquit. Kunwari lang, hindi natin alam kung ano mangyayari. Senaryo lang ang pinag-uusapan natin. Magiging maganda ba sa administrasyon kung na-acquit? Kaya nga, maaaring sabihin nila na kung ako lang, malay mo, ina-entertain na nila sa kaisipan nila. Kung ako lang, ayoko nang matuloy talaga yan. Baka naman gusto nila na gano'n na ang mangyari. Baka tumalab na sa mga mababatas. Kasi nga yung mga nagsasarvey, tumatalab na sa kanila. Nagsasabi na sila ng totoo eh. Ganun ba? Ako na lang hindi nila pinapaliwanag kung bakit naging number 6 ako samantalang number 36 ako. Ay, mahirap talaga ipaliwanag daw yun eh. Di ba? Mahirap ipaliwanag yun. Mukhang yun daw po yung nakalihim sa hiwaga, Sen. At ang nakakaalam lang. Hindi ba? Yung isang, ano man to? Yung isang media practitioner eh. Nako. Hindi makapaniwala eh. Narinig ko nga yung kanyang komento na gano'n, no? 2.8 lang naman ho yung mga yan. Paano nanalo niya yan? Di ba? Ang maganda rin yung hindi siya makamove on. Natapos na eleksyon, dapat kumbaga na-realize, ganun pala. Hindi ba, kung ikaw ay yung media practitioner ka, ba't ganun yung mo? Kasi makikita mo na bias ka eh. Kasi ang media practitioner, Sen, ako pagkakalam ko, tagapaglahad ka lang kung ano balita. Hindi ka magbibigay ng sarili mong opinion. Bayaan mo tagapanood mo ang magbigay. Hindi parang ikaw pa yung nagbibigay ng intriga na dapat hindi paniwalaan ang nangyari. Ayun. Tama ba yun? Ang kausap niya hindi naman ako eh. Nagtatanong siya doon sa kausap niya. Mabuti pa nga yung kausap niya. Sen, mukhang nakakaintindi eh. Di ba? Kaya nga po, yaman din lamang nabanggit niya yan, Sen. Ako samantalahin ko lang po ang pagkakataon. Doon sa mga, alam niyo naman to, Sen, marami hong nanira sa inyo bagong eleksyon, pati yung kaisahan ay sinisiraan nila, pinupunan nila. Ngayon po, tayo kasi, Sen, ito natutunan ko rin po sa inyo, tsaka tinuturo lagi sa atin, kapag ang kapwa natin nasa pahiyana, nasa kalagayang pahiyana, hindi natin ugali na siya ay idukduk pa lalo sa kahihiyan. Kundi ang naging ugali natin, kapag nakita natin sila nasa sadlak na sa kahihiyan, ay tulungan pa nating bumangon, baka ma-realize nila na sila ay nagkamali.
Di ho ba? Yung iba, hindi ganun eh. Ay, iba ho kasi pinaninindigan. Parang aso na No. nakahandusan, sinisipa pa eh. Di ba? Yun na nga po. Kaya ako may paanyaya sa kanila. San, pagbigyan nyo lang ako ng maikli lang. Sige, anyayahan mo. Ang akin hong paanyaya sa inyo, doon sa mga vloggers, influencers, mga kapatid namin sa profesyon sa media, kung mayroon kayong tanong tungkol po sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo, bakit kami nagkakaisa sa pagboto, sa paghatol, tawagan nyo po ako, i-message nyo po ako. Iyan po isang lesson eh. Ipaliliwanag natin sa kanila, Sen, gagamit tayo ng mga may karapatan, ano ha, para Hindi, magturo. ikaw ang papaliwanag Hindi po nun. ako, hindi po ako. Wala kang akong karapatan. karapatang magano eh. Oo. Kaya nga tayo nag-aanyaya. Para ho tuwing eleksyon, alam na ninyo. Di ba? Yun ho mga vloggers. Again, inulit ko po ang aking panawagan ha. Sa mga vloggers, influencers, content creators, mga kapatid po namin sa profesyon. Kung talaga yung gusto nyong maliwanagan. Yan. Kung gusto nyo talaga maliwanagan. Kasi kung ang maliwanag na maliwanag sa inyo, eh Oo. gusto ninyo lang palabuin, Oo. eh hindi kayong inaanyayahan ni Jenso Barjaga. Yun. Kung gusto nyo talagang maliwanagan, ano, at para sa ganon, tuwing darating pong eleksyon, eh hindi na kayo magtataka bakit merong ganong mga sinasagawa. Ayun, ha? Schedule nyo po. Ang Kahit dami anong naman araw. yung mga yan, nagmamaang-maangan lang dyan. Oo. Alam nila eh. Oh, alam Ayun nila. na nga. Oh. Well, pero ako ho, buong puso ho ako nag-o-offer sa kanila. Ano ha, na iset nyo po. Meron ho kaming mga... Aanyayahan mo sila. Oho. Aakayin mo sila. Oo, nako, kahit na po kayo, inaalimuran nyo kami. Kahit kayo galit. Susunduin mo sila sa sasakyan Kung mo. kinakailangan, pameriendahin ko pa bago at pagkatapos. Ano ha, para ho mapakinggan lang ninyo. Yun lang. Isang lektura lang yan, isang leksyon na mapakinggan nyo po. Para pagkatapos, sabihin nyo, ganun pala. Meron palang ganun na mga tinuturo sa inyo kung bakit yan ang nangyayari. Halimbawa, mahigit 100 yan dyan. Ayan, Yung oo. 10 lang ay makapakinig sa'yo. Ay, nako. O doon sa taong kakasangkapanin mo para ipaliwanag sa kanila yan. Ayan, oo. Napakalaking bagay na yan. Oo. Jen. Totoo Di ba? po. Ayan. Buong puso at talagang buong pagmamahal yung aking paanyaya sa kanila. Kung kayo po naman malayo sa Metro Manila, meron din po kaming gagamiting mga kasangkapan para kayo ay alalayan at mabilis pong makasasagot sa inyong mga katanungan.